So yung paghahari ng Diyos ay hindi lamang yung hindi pagawa ng masama o hindi lamang ang paglabag sa sampung utos ng Diyos. Bahagi yun. Dito sa Ebanghelyo, maliwanag na agad na bahagi nito ay yung binahagi ko rito ay ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga lupa at sumunod sa akin. Kung babasihan ko natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, kung pagbabasihan ko natin yung eskema ng paanyaya na pinapahayag ng Jesus, ay bumabalangkas din sa tinatawag natin pagtugon, lalo-lalo na sa larangan na kaawag-gawa. Kaya ito po ay isa sa mga pamantayan ng ating pananampalataya. Hindi pwedeng pananampalataya na walang gawa. Hindi natin pwedeng sabihin na sumasamba tayo sa Diyos pagkatapos pinababayaan natin ang iba natin mga kapatid na hindi sila tulungan na umahon sa kahirapan. Kaya din po, bahagi din ng ating pagkilos sa darating na waras na hindi lang tayo mag-aayuno, ngunit kabahagi ng ating pag-aayuno ay tayo ay nawa makatulong din sa iba nating mga kapatid na nangangailangan. Medyo revolutionary yung sinabi ni Jesus kasi ipagbili mo na lahat ng iyong ari-arian. Kasi ito naman ay binata. So, makita ko natin at ipamigay sa mga lupa. Bahagi yun na kung saan ay nakikita natin. Kaya ito yung paanyaya. Bagaman, kuminsan ginagawa din mo yung plataforma ng mga politiko na yung darating eleksyon na para sa mahihirap, kaya nagdalagal naman, sabi nga natin kapag pinaglasihan, talaga bang nagiging para sa mahirap, natutulungan ba talaga yung mga mahihirap? Pagkakataon, sabi na ay talaga natutulungan natin ang mahihirap. Okay naman, natutulungan. Kapag halimbawa, binibigyan mo na yung mga programa ngayon ng gobyerno, 3,000, 5,000 na sa mga programa, yung mga akap, mga gawagin natin ay mga para lang orbis, kung gawagin mo natin, kaya masasabi natin, natutulungan natin yung tao na pagalit. Yung hindi na sila umaasa. Kasi parang naging problema yan.
tumutulong na tayo, pero hindi naman natin siya natutulungan. So yung tulong natin, talagang bang naging tulong? O lalo lang silang lumubog sa kanilang kadalayan na wala nang iba kundi umasa na lang sila sa ayuda. Bahagi yun. Baka yung ayuda, nabigyan mo na sila. Pero nilunggo naman sila kasi umasa lang sila sa ayuda. Ay hindi yung liberating yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na nagliligtas. Nagliligtas. Kaya hindi mo pwede na tayo ay manatili na lamang sa panahon na kung saan ay palagi na lamang tayo inaayudahan. Bahagi yung dapat yung tunay na masabi natin tinulungan, natulungan mo at umahon sila sa hirap. Hindi yung tinulungan mo na sila, wala na silang ginawa, kundi umasa na lamang sa tulong mo. Hindi yung ganoon yung paanyaya na ipinapahayag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga kalimitan isa sa mga ibinibigay kong halimbawa dito ay yung tulong na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Sila ay nakatayo ng sarili nila na naging bahagi ng kanilang pagkilos sa pamagitan na ipinagkaloob sa kanila yung kanyang lupang pangako, ang Kanaan na kanilang hanggang ngayon ay kanilang ipinagtatanggol. Bahagi ito. Pero itong lahat ng ito ay magagawa kahit na yung tinatawag natin ipagbili ang iyong ari-arian at pamigay sa mga lupa ay bahagi yun na kung saan ay makita natin na tumutukoy o tinatawag natin pangayan ng panglikapa. Hindi sapagkat nawalan ka, ngunit nawalan ka para magkaroon ng iba. Kung tawagin natin ay ito ay antidote sa pagiging makasarili. Ito ay makaiba, makakapwa-kapwa. Bahagi yun kung saan ay makita po natin. Kasi yung mga utos, tututusin po natin ay alin. Hindi lamang sa pag-asaayos ng magandang katatayuan mo, ngunit lalo na sa pag-ipag-ugnayan mo sa Diyos at sa kapwa. Ang sabi nga natin, magagawa lamang natin ito sa tulong at awa ng Diyos. Mahirap ipagbili yung ari-arian natin. Pamigay mo sa mga lupa. Mahirap nun. Pero magagawa mo lamang yun sa tulong ng Diyos. At sana naway magabayan din tayo. Sabagat bahagi yun, hindi lang kasi tayo makatulong, ngunit galing, makatulong tayong
matulungan ng kapwa natin na tunay na umahon sila sa kahirapan.